Kaya lumapit si Qin Luo para kumonsulte kay Qin Qing, bakit ka umiiyak? Kailangan nating kumain para magkaroon ng lakas na maghanap ng mga supply, di ba? Hindi mo kailangang sumama sa pagkakataong ito, babayaran ka namin ng doble para sa pagkaing kakainin namin. Naririnig ito, napagtanto ni Qin Qing na kahit anong gawin niya, hindi ito makikinabang sa kanya. Ang pagharap kay Qin Luo at Sudeju, ang pagtalikod sa kanila ay magtutulak lang sa kanya sa mas malalim na panganib, at kung mamatay siya, wala siyang mapupuntahan para magsumamo. Iniisip ito, mabilis siyang humingi ng tawad sa kanilang dalawa. Mali ako, mayroon akong ganitong ugali dahil na-trauma ako sa gutom noong bata pa ako. Alam kong hindi tama ang ugali ko, pasensya na, natural na reaksyon ko lang ito. Naglabas si Qin Qing ng kwento tungkol sa kanyang mahirap na pagkabata, kahit si Qin Luo ay napahanga sa kanyang pag-imbento ng ganitong kwento sa lugar. Sudeju, magpahinga tayo ng 1 oras, pagkatapos ay pumunta tayo sa supermarket sa malapit. Maghahanda ako ng ilang bagay, kayong dalawa ay gawin ang gusto nyo. Tumango si Sudeju bilang pagsang-ayon, susundin ko ang gusto mo. Bro, Chen. Nagkunwari si Qin Luo na nag-iipon ng mga supply, ngunit sa katotohanan ay tinawag niya ang hari ng kulog, hinihiling sa kanya na akitin ang 1 dosenang zombie pauwi. Nagulat ang hari ng kulog, amo, nagbibiro ka ba? Naiintindihan ko ang pag-akit ng mga zombie, ngunit ang pagdadala sa kanila sa bahay, hindi ko maintindihan. Tiningnan ni Qin Luo ang hari ng kulog, huwag kang masyadong magtanong, kapag bumalik tayo, maiintindihan mo. Sa gayon, umalis ang hari ng kulog sa kanyang misyon. Kasunod nito, kumuha si Qin Luo ng 4 na bamilya ng bawang mula sa kanyang espesyal na espasyo, tinadtad ang mga ito at inilagay sa 2 mangkok, pagkatapos ay dinala sa labas. Nagtaka si Sudeju sa matapang na amoy, bro, Qin, bakit ka naghahanda ng napakaraming katas ng bawang? Naririnig ito, ipinaliwanag ni Qin Luo na may ngiti, baka hindi mo alam. Noong nasa labas ako kanina, nakita ko ang isang taong nakasuot ng kwintas ng bawang. Tila natatakot ang mga zombie dito at palaging umaatres. Nagliwanag ang mga mata ni Qin Qing, sa mga pelikula, hindi gumagana ang bawang laban sa mga zombie. Napasaya si Qin Luo nang mapansin ito, mabuti, nakakagat na sila. Sa kasamaang palad, ang katotohanan ay eksaktong kabaligtaran ng mga pelikula. Ang matapang na amoy ng bawang ay maaaring lubhang makaakit ng mga zombie. Nakakalungkot lang, ito lang ang dami ng bawang natin sa bahay, sapat lang para sa 2 tao. Dapat nating tingnan ang supermarket para makahanap ng mas maraming bawang. Sa sandaling iyon, narinig ang dagandong ng mga zombie mula sa malayo, malinaw na hindi lang 1 o 2. Namutla ang mukha ni Qin Qing sa ingay, habang seryoso ang mukha ni Qin Luo. Sa harap ng paparating na grupo ng mga zombie, pipiliin mo bang harapin sila kasama namin, o susubukan mong kunin ang katas ng bawang na negaw iligtas buhay? Sa harap ng 12-dosenang zombie na sumusugod papunta sa villa, desperado si Qin Qing na makaligtas, nilagyan niya muna ang sarili ng katas ng bawang. Nagulat ito kay Sudeju, na nagbabalak na ibahagi ang kanyang bahagi sa kanya. Bagamat hindi niya nagustuhan si Qin Qing, hindi niya hahayaang mamatay siya. Ngunit hindi niya inaasahan na magiging makasarili siya. Nakikita ito, hindi napigilan ni Qin Luo ang pagtawa, Sudeju, pagkatapos ng apokalipsis, huwag kang masyadong mabait sa kahit sino. Ang ilang tao ay hindi nakarapat-dapat sa ganitong kabaitan. Napagtanto na niloko siyang muli, nagtanong si Qin Qing, pero bakit, Qin Luo? Naglagay ka rin ng bawang sa sarili mo. Ngumisi si Qin Luo, hindi kita niloko, pinili mong ilagay ang bawang sa sarili mo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo, ang mga zombie ay napakasensitibo sa amoy ng bawang, mamamatay ka. Naririnig ito, nasira si Qin Qing, bakit mo ito ginagawa sa akin? Gusto ko lang mabuhay, mali ba iyon? Hindi yun mali, ngunit mali ang patuloy na pang-aapi sa isang inosenteng tao, lalo na kapag ang taong iyon ay kapatid ko. Sa mga salita mo, gusto nating lahat mabuhay, mali ba talagang isakripisyo ka?
Pagkatapos sabihin ito, wala nang interes si Qin Luo na magsayang ng salita kay Qin Qing. Kumuha siya ng isang suit ng armor mula sa isang espesyal na espasyo at ibinigay kay Sudeju. Tutal, malapit nang mamatay si Qin Qing, at ang mga patay ay hindi nagbubunyag ng mga lihim. At para kay Sudeju, sasabihin ni Qin Luo sa kanya ang tungkol sa kanyang nagising na kapangyarihan ng espasyo. Sa sandaling ito, sa wakas na intindihan ni Qin Qing kung saan nanggaling ang kumpiyansa ni Chen Luo noong naglagay siya ng bawang sa kanyang sarili. Sudeju, maghanap ka ng silid para magtago ngayon, magiging pabigat ka lang sa akin, payo ni Chen Luo. Sumang-ayon si Sudeju, alam na sa ganoong uri ng armor, hindi makakasakit ang mga zombie. Kay Luo, magpapabagal lang siya sa kanya. Samantala, gusto rin ni Qin Qing na maghanap ng silid para magtago, agad siyang tumingin ng nagmamakaawa kay Qin Luo. Bro, Qin, bigyan mo ako ng pahinga, pagkatapos nito, pwede mong gawin ang gusto mo sa akin. Malamig na umismid si Qin Luo, gusto kitang patay, kapag patay ka na, bibigyan kita ng pahinga. Qin Luo, ano ang nagawa ko para saktan ka? Pinupuntirya mo ako mula nang una tayong magkita, tuluyang nasira si Qin Qing. Sa loob ng ilang sandali, sinugod siya ng isang alo ng mga zombie, 10 minuto ang lumipas. Tinitingnan ang pagkawasak at mga mantsa ng dugo. Nakaramdam si Qin Luo ng kawalan ng pag-asa. Nagkamali ako ng kalkula, ang bahay ko, kung saan ako nakatira ng mahigit 1 dekada, ay nasira. Lumabas mula sa isang silid, tumingin si Sudeju ng komplikado sa bangkay ni Qin Qing. Hindi gaanong nagsalita si Qin Luo, sinenyasan si Sudeju na ilabas ang lahat ng bangkay ng zombie mula sa villa. Pagkatapos ay nilinis nila ang lahat ng bangkay. Nakikita ang mga mantsa ng dugo sa lahat ng dako, talagang hindi gustong maglinis ni Qin Luo. Ang sarap magkaroon ng maid ngayon. Naisip niya, naaalala ang kusinero na kanyang kinuha, si Mayo. Maganda siya, hindi lang kaaya-aya tingnan, kundi mahusay din sa trabaho. Gayunpaman, hindi ko alam kung buhay pa siya o patay. Nakikita ang sahig na may mantsa ng pulang dugo, sumakit ang ulo ni Qin Luo. Ayaw niyang magmap nito, ngunit nahihiya rin siyang hayaan si Sudeju na gawin ang maruming trabaho. Sa isipang iyon, ibinaling niya ang kanyang tingin sa hari ng kulog. Kumuha si Qin Luo ng ilang tela sa isang timba, tinuturuan ng hari ng kulog kung paano magbuhos ng tubig at pigain ang mga tela. Hari ng kulog, ang mahalagang gawaing ito ay sa iyo, makakakain ka pagkatapos mong matapos maglinis. Pagkatapos magsalita ng hindi tinitingnan kung gusto ng hari ng kulog, itinapon niya ang tela sa hari ng kulog. Nagulat ang hari ng kulog, amo, kakaiba ka talaga. Sa sandaling ito, sumilip si Sudeju at nagmungkahi, bro, Qin, pupunta ba tayo sa supermarket para kumuha ng ilang gamit? Iwinagayway ni Qin Luo ang kanyang kamay, huwag kang magmadali para sa maliliit na gamit sa supermarket sa malapit, may mas maganda akong bagay, halika, umakyat tayo sa itaas at uminom. Inilabas ni Ashton Luo ang isang buong mesa ng pagkain mula sa kanyang espesyal na espasyo. Ang mukha ni Sudeju ay puno ng pagkabigla. Ito ay masyadong hindi kapanipaniwala, bigla na lang itong lumitaw. Bro, Qin, paano mo ito ginawa? Tumawa si Qin Luo habang nagpapaliwanag, Sudeju, nakaramdam ka ba ng anumang pagbabago sa iyong katawan kaninang umaga? Nagkaroon ako ng maikling sakit ng ulo, ngunit pagkatapos noon, nakaramdam ako ng mas malakas. Naranasan ko ang mga pagbabagong ito bago ang apokalipsis. Kung ang pagbabago mo ay nauugnay sa lakas, ang akin ay tungkol sa espasyo. Nalaman ko na kaya kong kontrolin ang kaunting kapangyarihan ng espasyo. May kutob ako na may mangyayaring sakuna kaya nag-imbak ako ng ilang supply. Naririnig ang paliwanag ni Qin Luo. Tumanggo si Sudeju na may bahagyang pag-unawa. Agad pagkatapos, nagbuhos si Qin Luo ng beer para kay Sudeju. Nagkaroon din ako ng premonition na magiging magkapatid tayo. Halika, huwag na nating alalahanin ito. Walang mas malaki kaysa sa pag-enjoy ng pagkain. Nakatingin sa buong mesa ng mga pagkain, napalunok si Sudeju. Masyadong maraming pagkain, bro, Qin,
hindi natin ito mauubos lahat. Magtabi tayo ng ilan, 2 o 3 pagkain lang ang sapat. Tumugon si Chinluo ng may pagmamalaki, okay lang kung hindi natin maubos, nandyan pa si Thunder King, hindi pa siya kumakain. Ang Thunder King, na kasalukuyang nagmamap ng sahig, ay tila walang pakialam, okay lang ang mga tira, noong. Gumagala ako, nagpapasalamat ako na lang makakuha ng ilang tira. Salamat amo, pero seryoso, ang pagmamop ba ay uri ng gawain na dapat gawin ng aso? Pagkatapos ng kasiya siyang pagkain, kumuha si Chinluo ng kristal ng zombie mula sa kanyang espasyo at ibinigay kay Sudeju, busog ka na, di ba? Ang mga kristal na ito ay para sa iyo. Subukang sipsipin ang kanilang kapangyarihan, mabilis nilang mapapahusay ang iyong lakas. Nagtanong si Sudeju ng may kuryosidad, saan nanggaling ang mga ito? Ngumiti si Chinluo at ipinaliwanag na kinuha ang mga ito mula sa utak ng mga zombie. Agad na nadiri si Sudeju, medyo nakakadiri iyon. Halika, pumunta tayo sa silid at sipsipin ang mga kristal ng magkasama. Kung masyadong matindi, huminto ka agad. Nang gabing iyon, nakahiga si Chinluo sa kama, hawak ang isang kristal, at nagsimulang sipsipin ang enerhiya nito. Kakaiba, batay sa karanasan ko mula sa nakaraan kong buhay, ang pagsipsip ng 8 kristal ng sabay-sabay ay sapat na. Bakit nakasipsip na ako ng 20 ngayon? Nang sipsipin niya ang ika-21 kristal, nakaramdam si Chinluo ng biglaang sakit sa kanyang ulo. Agad pagkatapos, natuklasan niyang tumaas ang kanyang antas. Naaalala ko, inabot ako ng 14 na araw para tumaas ang antas sa nakaraan kong buhay. Ngayon, umabot na ako sa antas 2 sa unang araw ng apokalipsis. Pakiramdam ko kaya ko pang sumipsip. Nagtataka ako kung ano ang limitasyon ko sa pagsipsip sa pagkakataong ito. Hanggang sa nasipsip niya ang ika-42 kristal na huminto si Chinluo, nararamdaman ang kapangyarihan sa loob niya. Sinubukan niyang tawagin ang uri ng kawalan, bagamat naglaho ito sa loob ng wala pang 5 segundo. Nasiyahan si Chinluo. Sa nakaraan niyang buhay, natutunan lang niya ang kakayahan ng espada ng kawalan sa antas 7 at ang paglakad sa kawalan sa antas 9. Dahil sa kanyang kasalukuyang progreso, maaaring matutunan niya ito sa antas 4. Ang Dimensional Blade, na kaya lang niyang kontrolin sa antas hari sa hinaharap, ay maaaring mabuo ng mas maaga. Ito ang kanyang pinakamakapangyarihang sandata para sa mga asasinasyon at sorpresang atake. Sa mga kaisipang ito, mabilis na nakatulog si Chinluo. Kinabukasan, tinanong ni Chinluo si Sudeju at Thunder King tungkol sa kanilang mga karanasan sa pagsipsip ng kristal. Masayang sumagot si Sudeju, bro, gumagana talaga ang paraan mo. Pakiramdam ko mas malakas ako. Nakasipsip ako ng halos 7 kristal. 7, iyon ay medyo kahanga-hanga na. Samantala, tumahol ng 9 na beses ang Thunder King, na nagpapahiwatig na nakakain siya ng 9 na kristal. Tumawa si Chinluo, buti na lang hindi 99, kung hindi, kailangan mong tumahol ng 99 na beses. Tiningnan ni Sudeju ang Thunder King na may pagkamangha, ang asong ito ay talagang kahanga-hanga, nakakain siya ng mas marami kaysa sa akin. Huwag mong maliitin si Thunder King, napakatalino niya. Habang nagsasalita siya, kumuha si Chinluo ng electric baton at armor mula sa kanyang espasyo. Subukan mo ang armor na ito pagkatapos ng almusal, samahan mo ako sa granary. Ang dalawa, kasama ang aso, ay dumating sa truck na ipinaroda nila kanina. Nakita ang truck na hindi nasira, ngumiti si Chinluo, gumagana ng maayos ang libreng pagbabantay. Bro, napakaraming zombie, dapat ba nating alisin sila? Tanong ni Sudeju, at pinigilan siya ni Luo, mga libreng trabahador ito, hayaan mong iligaw sila ni Thunder King. Mahusay na iniligaw ni Thunder King ang lahat ng zombie na nagpapadali nito. Nag-iwan ito kay Sudeju ng medyo pagkabigo, bakit pakiramdam ko mas kapaki-pakinabang si Thunder King kaysa sa akin? Tumawa si Chinluo, huwag mong ikumpara ang sarili mo sa aso, may mga bagay siyang kayang gawin na hindi ko kaya. Lahat ay may kani-kanyang lakas. Bro, ano ang hindi mo kayang gawin na kaya niya? Baka,
Kumain siya ng tae, gagawin mo ba iyon? Biro ni Chen Luo. Naririnig ito, tumahol ang Thunder King bilang protesta, malinaw na nagpapahiwatig, Amo, sinisiraan mo ako, hindi ako kumakain ng tae.